Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong June 27 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo dito kaya diretso na po tayo sa pag-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan yung nabuong candlestick po natin kahapon dito ay Shiba Inu ay isa po itong bearish candlestick. Sinubukan po niyang makabalik dito sa ibabaw ng dating major support line natin na 40 digits 1767. Pero bigo po siya. Yan, ito po ay sinubukan po niyang makabalik dito noong June 25. Yan po yung bullish candlestick natin na ito. Pero yung candlestick natin kahapon ay ayan, tuluyan na po siyang bumagsak at napunta dito sa ilalim ng major support line natin dito. Kaya tuluyan na po itong naging isang major resistance line. Ayan, nagsisilbi na po itong isang major resistance line. Color coding po natin dito is yung mga kulay green ay mga resistance line, mga kulay red ay mga support line. At dahil dito, dahil po sa bigo pong makabalik ang market price ni Shiba Inu sa ibabaw ng dating support line natin na ito ay ayan, ang nakikita ko pong magiging galaw ni Shiba Inu sa ngayon ay magko-consolidate po siya or maglalaro po siya dito lamang po sa ilalim ng bago ng nagsisilbing resistance line natin dito. Yan, ang nakikita ko rito ay magko-consolidate po siya rito at susubukan pa rin po niya na makabalik sa ibabaw nito. Or susubukan pa rin po niya na basagin ito kasi yung basean ko po dyan ay yung ating QQE mod indicator dito. Mapapansin po natin dito na simula noong June 25 hanggang sa kasalukuyan ay lumiliit yung mga sukat nito. Ibig pong sabihin ay nanghihina po yung mga selling pressures or lumalaban po yung yung buying pressure. At yan po, kaya may posibilidad po na maaring makabalik pa rin ang market price ni Shiba Inu sa ibabaw ng dating support line natin dito. O kung saan ay ngayon ay nagsisilbing resistance line natin. Pero mababa po yung chances kasi napaka-bearish pa rin po yung kalagayan nitong si Shiba Inu. Lalong-lalo na at yung ating Hall Street indicator dito ay napaka bearish po yung signal natin dito. Ayan, ang laki na po ng kanyang pangangatawan. Ibig pong sabihin ay bearish yung momentum natin dito. Kaya kung sakali man na makakabalik po siya rito ay yung chances po na makakabalik po siya rito sa ibabaw ay nasa mga 30%. Kaya ayan, yung 70% ay nakikita ko pong mangyayari rito ay yung magko-consolidate siya rito sa ilalim ng major resistance line natin dito. Ayan, magko-consolidate siya. Pero pag mapapansin po natin na medyo lumaki yan or lumalaki yung sukat ng mga QQE bars natin dito, ay dito na po ulit magpapatuloy sa pagbagsak ang market price ni Shiba Inu at ayan, aabot po siya dito sa sunod na major support line natin dito na 40 digits 1482. Yan po ang posibleng mangyari dito. At ayan, masasabi ko mahihirapan po talagang makabalik or mabasag ni Shiba Inu ang major resistance line natin dito, lalong-lalo na at bearish po talaga ang mga signals natin dito or napaka-bearish yung mga signals natin dito. Kaya yan pong muli yung aking analysis po rito kay Shiba Inu ay para sa mga paparating na araw ay ang nakikita kong magiging paggalaw nito ay magko-consolidate po ito sa ilalim ng major resistance line natin dito or magpapatuloy po ito sa kanyang pagbagsak. Pero sa ngayon ay mas mataas po yung chances na ito ay magko-consolidate. Ayan, magko-consolidate siya dito sa ilalim ng major resistance line natin dito. Pagdating po naman po sa ating live spot trading positions, ay ayan naman po yung aking mga live spot trading positions dito kay Shiba Inu. Ayan, marami po tayong mga sell pending orders dito. Ayan, meron po tayong 5 sell pending orders dito or take profit. Nakatapat po yan. Yung mga yellow arrow signs po yan na nakatapat sa mga
price level ng mga resistance line natin ay dyan po nakaset yung aking mga sell pending orders. At yung mga basehan po natin dyan ay yung pattern natin dito. Ayan, may pattern po kasi tayo rito. At masasabi kong valid pa rin po yan. Ayan, valid pa rin po yung pattern natin dito. Mai-invalidate lamang po yung pattern natin dito kung yung market price ni Shiba Inu ay makakabalik sa loob nito. Ayan, yan po yung dalawang kulay puti na linya. Kaya yan yung meron naman akong dalawang nakaabang na buy pending order dito sa ibaba. At yan naman po yung dalawang kulay blue na mga arrow signs natin dito. Ayan, sa mga bago lamang po rito na nagtatanong sa ginagamit kong platform dito ay ito po ang TradingView. Yung dalawang indicators ko naman dito ay ang Hall Street Indicator at ang QQE Mod Indicator dito sa ibaba. Ayan, meron na po ang ginawang mga video na siya pong nagpapaliwanag kung paano gamitin ito. Kaya check na lamang po ninyo yung link sa description ng video na ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.